Hindi naman talaga ako masyadong tamad maglinis sa classroom. Pero kapag nakita mo yung mga barkada mong mga bad influence na inaantay ka sa labas para tumambay, bigla kang tatamarin. Magsesenyalis pa yung mga yan na mag-swimming sa ilog, mag-computer, mag-basketball, mga ganyan. Paggamit ng damit na hindi mo naman gusto dahil tinamad ka maglaba. Ang paglalaba kasi guys ay para lang yan sa mga babae. Hindi dapat kaming mga lalaki ang pinaglalaba. Anong babae-babae sinasabi mo dyan? Maglaba ka doon, sakto umuulan. Gamitin mo yung tubig ulan para makatipid tayo sa tubig. Ang hirap-hirap maglaba eh. Pagkatapos mo maglaba, tupiin mo na din tong mga damit nyo. Nakita ko yon. Kunin mo yung mga yon. Tupiin mo ng maayos. Pati pagtupi ng damit, tinatamad kayo Pagpalit ng damit bago matulog. Na-experience nyo naman siguro yung sobrang pagod galing sa trabaho o galing sa mahabang biyahe, di ba? Ito wag na wag kayong dederecho sa kama nyo dahil once na humiga na kayo, nako, tatama rin na kayo magpalit ng damit. Na-experience ko to nung athlete pa ako. Bugbog sa training, babiyahe pa, kaya pagdating sa bahay, derecho tulog talaga. Minsan nga wala nang kain-kain Pagluto ng ulam. Nakakatamad magluto ng ulam kapag sobrang gutom ka. Ang masakit pa kapag hindi ka nila tinirhan ng ulam. Ma, anong ulam? Wala na, magluto ka na lang dyan. Hindi! Nung nauso na ang food delivery, minsan nakakatamad magluto. Lalo na kapag nag-check-in kayo sa hotel or nasa resort kayo. Mas gusto mo na lang magpa-deliver kaysa sayangin yung oras mo magluto. Ang nakakatawa nga lang sa mga food delivery, kapag gutom na gutom ka tapos ang hirap buksan ng packaging. Dahil tinamad ka na kumuha ng gunting o kutsilyo para pambukas, pinulit mo na lang yung packaging. Ang isang nakakatamad na gawaing bahay ay ang paghugas ng pinggan. Ito talaga yung isa sa mga tinatamad akong gawin maliban sa paglaba. Kasi okay lang naman kung sarili kong pinagkainan lang ang huhugasan ko. Pero may mga kasama ka sa bahay na iiwan talaga yung pinagkainan. Nakakainis na nakakatamad, di ba? Pero guys, kapag ikaw yung tambay na palamunin sa bahay nyo, wala tayong karapatan para tamarin maghugas ng pinggan. Dahil yan na lang ang tanging maiaambag natin. Oy. Long time no see, my friend. Ha? Nagsasalita yung medyas? 3 buwan na at hindi mo pa rin ako pinupulot para labhan. Sorry, nakalimutan ko. Oy, nakalimutan? Hindi mo ako nakalimutan, araw-araw mo akong nakikita. Tinatamad ka lang pulutin ako. Wala kang puso. Sorry na, saan na ba yung partner mo? Wala na siya at pinagbahayan ng gagamba dahil sa kapabayaan mo. Nani? Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Ura! Panaginip lang pala yun. Kala ko totoo. Jen, bumili ka nga ng suka sa tindahan. Uy, bumili ka daw ng suka, sabi ni mama. Ha? Bakit daw ako? Kita mong nanonood ako dito Baka ikaw yung inuutusan. Sa akin mo na naman pinapasa. Ikaw nga daw. Kapag yan, di totoo Sige na, dalian mo, baka magalit si mama. Ma, ito na yung suka. Oh, bakit ikaw ang bumili? Si kuya yung pinapabili ko Sabi ko na nga ba, ikaw yung pinapabili. It's a prank! Jen, pakitapon nga tong basura. Schedule natin ngayon. Kobe! Saan na ba yung remote ng TV? Andyan ka pala Alright, nood muna ako ng Gen Animation. Sis, tara sa second floor. Bili lang ako ng earphone. Tara! Uy, saan ka pupunta? Hello? Gagamit ng elevator, of course. Elevator? Second floor lang naman tayo, diba? Gumamit na tayo ng hagdan. Arte naman ito. Ayoko, tinatamad ako. Tsaka, ano pang silbi ng elevator, diba? Ay nako, para sa hagdan lang Tamad-tamad mo talaga. Bahala ka dyan, sis. Magpakapagod ka dyan sa hagdan. Basta ako,